Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion ngayong January 24. The Journey to the Unknown, Abraham, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Sabi po ay, The Lord had said to Abraham, Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Ang kwento ni Abraham ay isa sa pinaka-powerful na kwento ng pagsunod sa Diyos kahit walang kasiguraduhan. Isipin natin, tinawag siya ng Diyos para umalis sa kanyang bansa, pamilya at comfort zone niya. Pero walang ibinigay na exact na direksyon kung saan siya pupunta. Walang Google Maps, walang detailed plan, isang pangako lang. Sa lupang ituturo ko sa iyo. Dati makikita natin na ang buhay Kristiyano ay madalas parang journey to the unknown. Hindi lahat malinaw, hindi lahat sigurado, pero malinaw ang isang bagay. Ang Diyos ang tumatawag. Ang first teaching is, God calls us to walk by faith. Ang pananampalataya ay paglalakad, hindi pagupo. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham na maghintay ka muna hanggang maintindihan mo lahat. Ang sabi niya ay go. Minsan, ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tinatawag niya tayong sumunod kahit may takot, kahit may tanong, kahit may alinlangan. Second teaching, God knows the destination. Isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay ay ito. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Pero alam niya, sa Abraham ay hindi binigyan ng full picture, pero ang Diyos ay may kompletong plano. Kapag tayo ay nalilito, nawawala o parang walang direksyon, tandaan natin ito, ang Diyos ay hindi kailanman naliligaw. Kahit tayo ay confused, siya ay sigurado kung saan na tayo dadalhin. Ang last, God blesses those who follow. Hindi sinabi ng Diyos na maging madali ang journey ni Abraham. Pero malinaw ang kanyang pangako na may pagpapala sa pagsunod at hindi lang personal na pagpapala. Sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ng Abraham, pagpapalain ng maraming bansa. Ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi lang para sa atin. May epekto ito sa pamilya natin, sa mga taong nakapaligid sa atin, at maging sa susunod na henerasyon. Kapag tayo ay sumunod, may chain reaction ng biyaya. Blessing follows obedience. Hindi agad minsan, hindi palaging mabilis, but it is always sure. Yun lamang.